its wars, but they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken, His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, He'll return in power, but till that glorious day, lift His banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion
mansion, that is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance waiting. It's incorruptible. Amen. All right. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. At tayo papasalamat sa Panginoon na muli tayong binigyan ng panibagong buhay, panibagong lakas sa araw na ito. Salamat sa protection ng Diyos sa atin, sa ating pagpapahinga sa buong magdamag. Tuloy-tuloy tayo sa ating family devotion. At dapat ito yung mga pinapahalagaan natin sa araw-araw ng ating buhay. Ano? At gisingin nyo na yung mga miyembro ng pamilya ninyo. Dito, kasama na natin sa Facebook Live sila Sister Emilia. Of course, kami mga nandito. Si JC Dixon. Kamusta ka, Brad? Sila Brother Juni. Kamusta kayo dyan sa Australia, Brad Juni? Sister Heidi, sila Brother More. Yan pa lamang. Wala pang ano. So dapat maaga tayo lagi sa ating family devotion. Sa village, wala pang gising sa kanila. Tulog pa sila lahat. Ayan o. Ayan, wala pang ano. O si Brother Digdo, kumusta ka, Brad? Padala ka naman ng lechon mo dito. Mira, araw-araw nagle-lechon ka kahit man lang yung ano, isang hiwa man lang ng lechon. O, galing kami sa Mindanao ay araw-araw lechon ang ulam namin. Wow, sabi ko sa inyo kung sumama sana kayo, di wala sanang lechon kung sumama kayo. Okay, sige, tuloy-tuloy na tayo. Sige, Brandgar, simula mo na. Ating, pag mo nang batiin, diretso ka na kasi kagrupo mo, wala pa naman dito. Wala kang babatiin yan. Okay, good morning po sa ating lahat. At binabati ko ang bawat isa sa ating mahal na pastor. Good morning. At sa mga full-time, good morning po sa inyo. Gising na yung iba. At maging sa mga miyembro na naka-join na sa Facebook Live at maging sa maganda makapag-Google Meet kayo. Okay, at tuloy-tuloy na tayo sa ating tema. It's about knowing God with our family. Dahil napakalaga yan na makilala natin na lubusan na ang Diyos mula sa ating mula sa atin at hanggang sa ating pamilya. At ito yung napakagandang maibahagi natin, maituro natin, makita natin sa ating pamilya. At isa rin sa aking goal ay na makita ko ang pamilya ko na talagang matapat na naglilingkod sa Panginoon. Because God is faithful to us. Napakatapat ang Diyos sa atin. Kaya yan ang isang bagay na napakahalagang maunawaan, malaman natin sa ating buhay. Knowing God ay napakahalagang bahagi. So ang i-share ko ngayong umaga ay yung katapatan ng Diyos sa atin. Dahil hindi naman maganda na matapat ang Diyos sa atin, pero tayong mga nilikha ng Diyos ay hindi tayo matapat. Kaya napakagandang makilala natin ng lubusan yung katapatan ng Diyos dahil diyan tayo lalong magkakaroon ng maayos na pagkakilala, matapat na pagkakilala sa Diyos natin. Meron tayong Diyos na hindi nang iiwan, meron tayong Diyos na hanggang katapusan ay andon yung kanyang katapatan sa atin. Biruin mo na hindi ka matapat sa Kanya pero matapat pa rin ang Diyos sa iyo. So ganyan yung Diyos po natin na dapat kilalanin natin sa ating buhay. So, knowing God with our family,
by serving Him faithfully. So napakaganda na yamang ganyan yung Diyos po natin ay paglingkuran din natin ng merong katapatan sa ating buhay. Dahil matapat ang Diyos natin ikaw nga kung makita mo yung kahit kaibigan mo yan, kahit miyembro ng pamilya yun, pag nakita mo na matapat siya, masipag siya, ay iba yung pagkakilala natin sa Kanya, iba yung pagkatrato natin sa Kanya, di ba? So napakaganda na makita tayo na meron tayong katapatan. Because faithfulness is steadfastness. Dahil kung titingnan nyo, kung kukunin nyo yung meaning ng faithfulness, steadfast, and affection or allegiance, na ibig sabihin ay loyal. Na dapat ito yung makuha natin, maging loyal din tayo sa Panginoon. Dahil loyal ang Diyos sa atin Basahin ko lang itong verse bago tayo magpatuloy. Sabi dito sa Lamentations chapter number 3 and verse number 22 and 23. Sabi yan, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. It is the Lord's mercy. So, biyaya lang ng Diyos na tayo po ay nagpapatuloy. Tayo po ay nag-i-exist because His compassions fail not. His compassions fail not, sabi ng Biblia. In verse 23, sabi yan, they are new every morning. Great is thy faithfulness. So makita natin kung gaano katapat ang Diyos natin sa atin. Pero ang tanong, bakit hindi natin, ang hirap natin maging tapat din sa Diyos? Yan nga, palatandaan, binabasa ni Pastor, wala pang, dapat sana inaabangan na natin itong devotion because this is our family devotion. Amen. Na dapat sana tayo yung nangunguna. At akay-akay natin yung ating miyembro ng pamilya mula sa bunso hanggang sa panganay ay i-obliga natin, i-encourage natin dahil ang Diyos natin ay matapat sa atin. Pero bakit ngayon hindi tayo nagiging matapat din sa Kanya? So napakalaga na maging tapat din tayo sa Panginoon because faithfulness is a firm and adherence to promises or dedicated or sabi sa dictionary is strong assurance given with strong assurance. That is faithfulness. Diba, pinangakuan tayo ng Diyos, binigyan tayo ng napakagandang pangako sa bawat isa. Pero bakit hindi pa rin tayo nagiging tapat sa Kanya? When we say faithfulness is true to the facts, to the standard, to a standard, or to an original, or full of faith, na dapat ito yung makuha natin, magkaroon tayo ng full of faith sa ating sarili. Dahil pagpuspusan tayo ng pananampalataya sa Kanya, ay hindi natin kakaligtaan na gagawin din yung dapat nating gawin, yung tungkulin po natin. Dahil marami rin tayong tungkulin. Meron tayong tungkulin na dapat nating gampanan sa ating sarili. Especially sa ating simbahan. Sa paglilingkod natin sa Kanya, ay napakarami pong dapat nating gawin. Dapat maging loyal followers tayo. Because faithfulness is a loyal follower or member or a fan. Dapat maging fans tayo ng Panginoon. Hindi yung kamunduhan. Mas follower pa tayo sa mga Facebook, di ba? Sa mga Reels, sa mga social media, di ba? Araw-araw natin, sinusundan natin. Pero bakit hindi natin masundan-sundan ang Diyos? Hindi natin masumpungan yung katapatan ng Diyos sa ating buhay. Dahil ang Diyos natin ay matapat. Tandaan po natin. So, number 1, knowing God in His faithfulness is His greatness and His consistency. Alam niyo mo na dakila ang Diyos sa atin. Kagayang sabi dito sa Book of Lamentation, great is thy faithfulness. So God is great and faith in His faithfulness. Matapat ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga ito yung dapat nating makita at dapat nating suklihan din ng katapatan. Dapat ba nasuklihan natin yung katapatan ng Diyos sa atin? Of course, dapat na gawin po natin din na maging tapat tayo sa Kanya. Because it is of the Lord's mercies. Tandaan po natin yan. Dahil yan ay biyaya ng Diyos
na tayo po ay masumpungan ng Diyos na magiging tapat din sa Kanya. Napakaganda. Makita natin ang bawat miyembro ng pamilya natin na matapat sa Panginoon. Ay kasiyahan din ng mga magulang, di ba? Kasiyahan, unang-unang Panginoon. At of course, yung ating pastor, kasiyahan ng Panginoon, makita niya bawat miyembro, especially kayong mga young people, na makita niya, matapat tayo na naglilingkod sa Kanya. Meron tayong mga different programs sa ating simbahan. Pero bakit ang hirap nating hilain, ang hirap natin involve yung ating miyembro ng ating pamilya? Di ba? Bakit ganon? Ang Diyos natin is dakila. He is great. He is consistent sa kanyang katapatan sa atin. Bakit hindi natin makayanan maging matapat sa Kanya? Di ba? Kaya ito yung dapat makita natin at maipractice natin, masunod po natin. Hindi lang yung greatness ng Kanyang kadakilaan, but His compassion to us. God is compassionate. Tandaan po natin yan. Sabi ng Biblia, because His compassions fail not. Dahil ang Diyos ay naging compassionate sa bawat isa sa atin. Nung nakita niya na ang mga tao na parang tupang ligaw, anong sabi ng Panginoon? His compassions fail not. At sabi ng Biblia, they are new every morning. So great is thy faithfulness. So hindi lang yung kanyang kadakilaan, his consistency, but his endurance. Punta natin sandali. Psalms 119. So napakaganda yung binanggit ni David dito. In Psalms 119, his endurance. Nakita natin ay ang Diyos ay napakadakila, napakatapat sa bawat isa sa atin. So sabi ng Biblia, 119 verse 90. Okay, anong sabi ng Biblia rito? In verse number 90. Sabi ng Biblia, thy faithfulness is unto all generations. So makita natin dyan yung katapatan ng Diyos. Into all generations, sabi ng Biblia, thou hast established the earth and it abided. So napakaganda na makita natin yung faithfulness ng Panginoon to all generations. Bagamat maraming generation na hindi sumusunod. Maraming henerasyon na hindi na nakilala ang Panginoon. Pero bakit ganun pa rin ang katapatan ng Diyos sa atin? God is faithful to us, even to the old generations. Kaya nga napakalaga po rin na maging tapat tayo sa Kanya. Maging faithful tayo sa Kanya sa ating katapatan. Dahil ang Diyos natin ay matapat sa atin. Kaya dapat gawin din natin matapat tayo sa Kanya, lalong-lalo na sa ating paglilingkod sa Kanya. Meron tayong programa sa ating simbahan. Meron tayong mga baligatan. Meron tayong good news class. Pero bakit kokonti ang nag-i-involve? So yun po yung nagpapatunay na hindi tayo matapat sa Kanya. Pero tandaan po natin, ang Diyos ay matapat pa rin sa atin. His endurance. God's faithfulness is described as lasting. Hindi lang pangsamantala yung katapatan ng Diyos, that it's everlasting. At sabi nga ng Biblia, to all generations. And then lastly, His covenant loyalty. Alam nyo ba na yung covenant ng Diyos sa atin, kasunduan ng Diyos sa atin ay hindi nagbabago? Pero makita natin ay ang tao ay napakadaling magbago. Bakit ganon? Bakit tayo nagbabago? Dahil nga sa hindi natin pagiging matapat din sa Panginoon. Kaya nga dapat maging tapat din tayo sa Panginoon. Punta natin, Deuteronomy chapter number 7. So, napakaraming talata sa Biblia na pwede nating pagbatayan na ang Diyos ay napakatapat sa atin. Kaya nga dapat din natin suklian yung katapatan ng Diyos sa atin. Deuteronomy chapter number 7 and verse number 9. So ito ay ilan lang sa mga talata na nagpapatunay na ang Diyos ay matapat sa bawat isa sa atin. Okay, chapter number 7 and verse number 9. Sabi ng Biblia, know therefore. So, pansinin niyo yung word na know.
that is part of our team, knowing God. Sabi diyan, know therefore that the Lord thy God, He is God. Dahil kailangan natin unawain at kilalanin kung sino yung totoong Diyos na pinaglilingkuran natin. Know that He is God, the faithful God. Okay, very clear naman yung binanggit dyan, that God is faithful. He is faithful. And then, what's the next? Which keepeth covenant and mercy with them that love Him. Sa mga nagmamahal sa Panginoon. Magpasalamat tayo pag mahal natin ang Panginoon. Magpasalamat tayo dahil mahal tayo ng Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. So, hindi ba tayo namamangha sa katapatan ng Diyos sa atin? Maging sa kanyang pangako, sa kanyang kasunduan sa tao ay nagiging matapat ang Diyos. Samantalang ang tao ay tingnan niyo naman kung gaano hindi tapat ang tao sa Diyos. Palatandaan natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Through the program of ng Panginoon sa ating simbahan ay hindi pa rin matapat ang tao. So makita natin, pero bagamat ganun, ay matapat pa rin ang Diyos sa atin. Sabi ng Biblia ay He keepeth His covenant and mercy to them that love Him. Kaya nga pasalamat tayo pag tayo po ay nagmamahal sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nananatili yung kanyang pangako sa atin. Yung kanyang kasunduan sa atin ay nananatili. Hanggang kailan? Sabi dito, to 1,000 generations. Okay, so I hope meron tayong napulot. Dahil yun yung kunin po natin. Maging faithful din tayo sa Panginoon. Okay. Maging consistent tayo sa Panginoon. Good morning, God bless po. Amen, amen. All right. So, parang late na kayo dyan sa village, ha? Dapat masubukan nyo rin maaga-aga. Kanina, bago mag-alas 5, nagsimula na kami. So, dapat sasanayin natin yon. Kayo mga nandiyan sa online, ganun din. Ako nga, galing pa ako ng biyahe, sa totoo lang eh. O, sinong hindi pagod sa atin? Lahat tayo nakakaranas ng kapaguran kung pagod. O, gaano kahaba yung biyahe ko? Mindanao ba yon? Sambuanga yon, nasa dulo na. O, kaya dapat, kaya nga, alam nyo, napakaganda, napaka-basic tong tema natin ngayong taong ito. Basic ito, pero foundation ito. O, kaya nga, tinan nyo na maigi. Alam nyo yun ang pinakamagandang tanungin nyo sa sarili ng bawat isa. Ano yun? Gaano ko ba talaga kakilala ang Diyos? Kilala ko ba talaga ang Diyos? Yung totoong Diyos sa buhay ko? O, dapat yun ang tanong natin lagi, araw-araw. May Diyos ba talaga ako? Oh, yun ang ano dyan eh. Totoo bang may Diyos ako? Totoo ko bang tinanggap si Kristo sa puso ko? Bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Yun ang magandang tanungin natin. Kasi, tinan nyo pakinggan nyo na may gito. Ano mang routine ninyo sa buhay, sa araw-araw, pakinggan nyo, makinig kayo lahat. Makinig kayo lahat. Ano man yung priorities natin, ano man yung ginagawa natin sa araw-araw, yan ang pagpapahayag o yan yung kapahayagan ng ating pagkakilala sa Diyos. O, ano man nyo ba? Kayo dito, Brad, na nakikinig ba kayo? Dapat nag-amen din kayo. Para kayo mga nasa sementeryo na nakikinig eh. Oo. Pati dyan sa sa live, pati dito sa sa Facebook, kung talaga nakikinig kayo, pwede naman kayo dito ng amen eh. O, pwede ka naman magsulat dyan, mag-comment man lang dyan ng amen, pastor, tama yung sinasabi ninyo. O, pwede naman yun eh. Maliban lang kung pag-open yun dyan, tapos kumot ulit kayo. Tulog ulit kayo. So wala talaga kayong comment. Kahit nandito kayo sa Facebook, maganda rin yung magpahayag kayo kung talagang nakikinig kayo.
O, tinan nyo itong tanungin nyo yung sarili nyo. Tanungin ninyo, totoo bang may Diyos ako? O, totoo bang may tinanggap ako sa puso ko na Diyos, na Jesucristo, na tagapagligtas? Wag muna, yung sinasabi ni Brad Edgar kanina. O, kaya nga, tinan nyo, malimit sa atin yung mag-involve eh. O, sino nag-i-involve sa inyo? Sige nga, sino nag-i-involve? O, sino nag-i-involve sa inyo sa ating mga programa? O, katulad nung balikatan. Abay, ilan-ilan lang naman yung mga mula sa grupo nyo na tumulong magluto. Ilan lang naman eh. O, diba? Sino yung mga tumutulong? Ibig sabihin, sino yung mga nag-i-involve? Ngayon, sa tatay, ang nakita ko lang doon na nagluto noon, si Brother Rolly. Sino nagluto doon sa ano nyo? Sa builders. Nasaan ba si Misha? Siya lang naman, di ba? Wala nang iba eh. Oh. Sa inyo. Oh, sa tawag dito, sa Firebrands, isang tatay din. Sa Builders, isang tatay. O, sa Firebrands, isang tatay. Sa Ministers, meron man tumulong? Wala. Ha? O, hindi, tatay tinatanong ko eh. Hindi pa naman tatay si Maya eh. O, sa Ministers, ni isang tatay walang tumulong. O, isipin nyo yan, mga kapatid. Kaya ang tanong ko sa inyo, kilala nyo ba talaga ang Diyos? So, sino? O, di ba? Sa ibang grupo, sa, pangalan nun? O, sa stewards, lalo na. Wala. Sa nanay, sinong tumulong? O, sa stewards, wala din. Wala man lang tumulong. Sa nanay, sinong tumulong sa stewards? Sister Beth, sino? Sister Myra? Sister Joyce? Oh, yun dati pa rin. Di ba? Sa ministers, sinong tumulong nagluto? Sister Banji? Sister Sanet? Sino pa? Sister Agapita? Sino ba? Maliban sa inyo na nandito. Oh, sila lang mga tagalabas maliban sa mga taga rito. Sa campus, of course nandito sila Sister Apple, Sister Cherry. Sino sa builders, sinong tumulong na nanay? Wala na. Wala. Sister Julie Salikwet. Sister Bibian. Sino? Sister Gina. Oh, kita nyo, tinan nyo ha. Kaya dapat talaga kayo mga tatay, i-check nyo yung pamilya nyo. Sino ba talaga dyan ang totoong naglilingkod sa Diyos? Wag na muna tayo doon. Sino ba talaga dyan ang totoong nakakakilala sa Diyos? Dapat araw-araw ninyong i-check yan. Alam niyo yung pinuntahan namin, bukas ikukwento ko sa inyo. Yung pinuntahan namin na simbahan, ay grabe yon. Last night ng revival, talagang umiiyak yung pastor, umiiyak yung mga members. Kasi sabi nila, kasi ang preaching ni pastor narinig naman natin yun eh. Ang punto ni pastor doon ay, you always stay serving God with your pastor. Yan yung unang punto na niya eh. Number 2, grow with your pastor. Grow with your pastor. Kaya napakaganda dyan eh.
Kaya ang tanong natin sa bawat isa ay nag-grow ba kayo? Hindi ka talaga mag-grow kung hindi mo kilala ang Diyos talaga. Sabi niya, stay with your pastor, grow with your pastor, and then work with your pastor. Work. Tinan nyo, sino yung nag-work talaga with me? Diba? Dati-dati pa rin. Walang pagbabago. Kaya nga, sino ba talagang Diyos natin na tinanggap natin? Sino ba talaga? Totoo ba talaga? Kasi hindi po pwedeng, ang paniwala ko mga kapatid, hindi po pwedeng may Diyos ka, tapos hindi ka mag-i-involve. Hindi po pwede. Hindi po pwede. Paano mangyayari nyo na may Diyos ka, hindi ka naman nag-i-involve? So the fact na wala kang involvement, wala kang Diyos. Ibang Diyos mo. Ibang Diyos mo. Kaya kayo mga hindi nag-i-involve, linawin nyo na maigi, sino ba talaga Diyos nyo? Diyos ba talaga na nasa Bible? Katulad niyan. Panahon na may gawain tayo. Nagliliwaliw yung iba sa inyo. Di baling hindi kayo maka-attend sa simbahan. Makapasyal lang kayo kung saan-saan. Sino ba Diyos nyo talaga? Na matanong ko lang po kayo mga kapatid. Sino bang Diyos ninyo? Totoo bang may Jesus Christ kayo na tinanggap? Totoo ba yung Diyos ninyo ay nasa Bible ba talaga? Kasi kung nasa Bible, kami, nag-i-involve kami sa gawain ng Panginoon. Kayo hindi, yung iba dyan. So, ba't hindi kayo nag-i-involve? Kung parehas ang Diyos natin. Di ba? Pati kayo mga kabataan. Sa kabataan, tinan mo nung nakaraang balikatan natin, sino yung nag-involve sa campus na kabataan? Meron dyan nagluto sa minister, sino? Tumulong nagluto, sino? Sa tagalabas, tinatanong ko, hindi taga rito sa loob. Sino? Si Maya lang. Wala na. Sino pa? Sa steward, sino? Wala. Ni isa man lang walang tumulong sa stewards. Kabataan to wala naman pasok ngayon. Sa inyo, Firebrand, sino? Wala. Si Rochelle, ayan. Si Aliyah. Sino ba? Vanessa. Sa campus. Sila lang. Dalawa lang nakita ko sa builders, sino sa pagluluto? Si Bless. Pinunay. Kasi may pinupunta si Nunay dito. Utot. Sino ba? Sino pang grupo? Judah. Sinong tumulong? Ayan, si Raisa. Nakikita nyo ba, mga kapatid? Naku, sasabihin ko sa inyo. Kaya linawin nyo talaga, sino ba talaga ang Diyos sa bawat miyembro ng inyong pamilya? Sino ba talagang Diyos nila? Di ba? Nakukuha nyo ba yun? Huwag na muna tayo magpakalayo-layo. Linawin muna natin kung sinong Diyos natin. Kasi kung nakarating na tayo sa paglilingkod, kaya nga yung iba hindi makarating-rating sa paglilingkod kasi nga maaring malabo talaga kung sino talaga ang Diyos ninyo na tunay. Hindi malinaw. Kasi mga kapatid, katulad ko, tinanggap ko ang Panginoon hanggang sa nag-grow.
Biyaya ng Panginoon. And then isang araw, sabi ko, gusto ko maglingkod sa Panginoon. Bakit? Nag-grow eh. Nakukuha niya ba yon? Nag-grow. Oh. Ngayon nung nakita ko ang Diyos sa buhay ko, kung anong ginawa niya. So sabi ko, hindi na ako magtutuloy sa aking gustong profesyon, kundi ibibigay ko yung buhay ko sa Panginoon to serve Him. Bakit? Kasi malinaw sa akin na si Kristo yung napako sa cross, siya yung namatay para sa akin, siya yung inilibing, siya yung muling nabuhay para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sabi ko, ito yung puhunan ko para maglingkod sa Panginoon. Ito yung puhunan ko para mag-grow. Ito yung puhunan ko para mag-stay. Para manatili sa gawain ng Panginoon. Ito yung puhunan ko. Hindi ako lalayo. So since 1995, hindi na ako lumayo. Hindi na ako lumayo. Hindi rin ako nag-umalis-alis sa ministry. Biyaya ng Panginoon. Hindi yung makaisip kang mahirapan, kukwit ka. Tapos pag makaisip kang bumalik, babalik ka na naman. Tapos mamaya-maya, pag nagtampo-tampo ka or na-offend ka or whatever na rason natin, aalis ka na naman. Ako, pinapasalamatan ko ang Diyos sa buhay ko. Hindi ko na naranasan yung ganon. Hindi ko na naranasan yung ganon. Bakit? Malinaw ang Diyos sa aking puso. Malinaw ang Diyos sa aking isip. Sa dire-diretso na, since 1995, January, nakarating ako sa CSI, dire-diretso na yan. Oo, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. Siguro October, tama, that year din eh. October, nag-full-time na ako. Yan, nag-full-time na ako. Yan, tuloy-tuloy na naglingkod na ako sa Panginoon. Makinig kayo na maigi. O, kaya linawin ninyo, sino ba talaga Diyos ninyo? O, wag na muna tayo magpakalayo. Hindi nyo rin makikita yung sinasabi kanina ni Brother Igan na faithful ang Diyos. Hindi nyo makikita yon. Hanggat hindi malinaw ang Diyos ninyo sa buhay ninyo. Oo. Hindi nyo makikita ang Diyos. Oo. Linawin nyo ba talaga? Linawin nyo talaga. Sino ba talaga Diyos ko? Oo. Baka ang Diyos nyo, karamihan ng Diyos nyo dito, yung Diyos ko po eh. Di ba? Yun lang yung Diyos nyo. Diyos ko po. Ano ba ito? Parang ganun lang. Pero si Kristo ba talaga? Oo. Oh, sige, Dumark. Andiyan ka ba? Gising ka ba? Morning po. Oh, sige. Yan. Sa akin naman po ay yun. Kung sa pagkakilala po sa Panginoon ay totoo naman po lahat yung sinabi niyo, Pastor. At gandang paalala sa bawat isa na talaga sa araw-araw dapat kilala ba talaga natin ang Diyos sa ating ginagawa. Lalong-lalo na po sa sa area, pagsusulwining, at yung mga ginagawa natin sa church involvement, lalong-lalo na po ngayon sa program natin ng Good News Class, ay doon talaga makikita kung talagang meron kang totoong Diyos. At para sa akin po ay unang-una ay sa aking sarili ay kung hindi ko talaga kilala ang Diyos ay wala rin akong silbi, no? Walang silbi sa Panginoon. Amen. Wala, puro katamaran lang din ang gagawin mo sa buhay. Kasi totoo talaga yung sinabi. Gusto ko lang i-share doon sa area ko na yung mga kabataan na dati kong sinusundo. Ngayon, dumadami sila. Iisipin mo, pagpunta ko doon, Sunday. Sabado pa lang, nakausap na, lahat sila willing na pumunta sa simbahan.
At nung pagsundo na nung linggo, ay yung nagsitakbuhan na yung mga kabataan. Sa pag-uusap namin, ang isip talaga nila ay kahit anong paliwanag mo sa Panginoon, pagkakilala mo ang Diyos sa kanila, oo lang sila. Tango-tango lang ng tango. Tinanggap din nila ang Panginoon. Pero pagdating na sa na, pag-invite mo sa kanila, di naman sila sumusunod. So, grabe. Mas pinipili nila na pumunta sa paliguan, doon mag-inuman ng mga kabarkada, kaysa pumunta sa simbahan. Talagang pinaliwanag ko sa mga kabataan na yun. Anong mas magandang buhay? Yung ginagawa ninyo o yung kilalanin ninyo ang pag-Diyos sa buhay ninyo? Grabe, grabe ang kabataan talaga ngayon na kahit anong pagkakilala mo, parang medyo talagang medyo diniin mo na yung pagsasalita mo sa kanila, pero wala pa rin. Tatakbuhan ka lang ng mga to. Kaya totoo talaga yon na sabi ng Bible na dito sa Proverbs chapter 28 verse 5, evil men understand not judgment, but they that seek the Lord understand all things. So dalawang uri na tao dito, two kinds of people, yung evil men at yung nagsisik sa Diyos. So ang tanong doon, kahit tayo bilang naglilingkod sa Panginoon, sabi nga ni Pastor kanina, totoo ba talaga nakilala natin ang Diyos? Isa ba tayo dito sa nagsisik sa Panginoon o tayo yung evil men? No, na walang pangunawa, no? Nire-reject natin ang salita ng Diyos. Mga instruction ng Diyos, nire-reject natin. So, alin tayo sa dalawa dito? Evil men o tayo yung nagsisik sa Panginoon? Kaya kung nagsisik tayo sa Panginoon, sa Diyos, nagigain yung wisdom natin. Ibig sabihin, lumalago tayo. Much more na, tama yung sinabi kanina, na pag lalo mong kilala ang Diyos, ang dami mong magagawa sa Panginoon. Meron kang involvement. No? Meron kang involvement. Kaya sa amin din, nung good news class namin, sinimula namin nung Thursday sa area, talagang makikita mo pa rin yung katamaran. Bakasyon na yun, pero nandun yung katamaran ng mga kabataan na tamad maglakad, kunting nasa kapitbahay lang, ayaw nang lumabas, gusto lang magsi-cellphone. So, grabe. Grabing challenge talaga. Hamon, pinapakain na sa kanila yung Word of God, pero tanggi pa rin sila ng tanggi. So, sabi ko nga, ay sa akin, kung personally na nandoon sa area, hindi ko naman sila pwedeng sisihin. Kundi ipakita ko talaga kung anong meron akong dala-dala. Kung sino yung Diyos na dala-dala ko, na ipakilala ko sa kanila. Kung i-reject man nila ako, no problem. Basta ang ginagawa ko, tuloy-tuloy ko lang ipakilala ang Diyos sa kanila. Kasi tama talaga po na pag hindi mo talaga kilala ang Diyos, wala kang gagawin. Yeah. Amen. Di ba? Wala kang gagawin. Kung meron kang talagang Diyos, meron kang pakialam sa tao, meron kang pakialam sa That's kaluluwa ng right. iba. Amen. Kasi yun talaga yun ang pinaka-purpose talaga. Sabi ko nga sa sarili ko, ba't ako nag full-time? Diba? Bakit ako nagsuko ng buhay sa Panginoon? Ano bang purpose ko dito? So sabi ko nga, balik-balikan ko, nagsuko ng buhay. So tinitrace ko, anong pinakadahilan? Babalik ka talaga doon sa pag-share ng salita ng Diyos. Kasi ito talagang trabaho Pupunta ka talaga sa command ng Diyos, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya yun talaga sabi ko nga, sa grupo ko, talagang talagang nagtatrabaho dito. Kahit may mga sakit tong iba, nakasama ko, nandyan pa rin sila. Nagtatrabaho pa rin sila. Pero nakakalungkot lang, yung mga kabataan, wala, hindi na sila nag-i-involve. So, doon na nalulungkot. Pagdating sa magulang, masisipag talaga, wala kang masasabi. Pero pagdating sa mga kabataan, yung ibang mga kabataan, wala talaga. Ang hirap nilang madala. Maghirap silang mag-involve sa gawain ng Panginoon. Sapagkat wala silang pangunawa. Tama yung Book of Proverbs, sinabi na Solomon. Evil men understand not judgment. Walang pangunawa sila sa salita ng Diyos. Kaya kung wala sila pangunawa, paano sila mag-i-involve?
Di nga nila naunawaan. Unang-una, ang Diyos, di nila naunawaan. Di nila kilala. So, paano sila mag-i-involve? Kaya, yun nga, lagi kong sinasabi, kinakausap ko sa Recom pag naglalakad ako. Ano, Recom? Talagang ito na yung buhay natin. Di ba? Pagwiwi ng kaluluwa. So, kung aalis pa tayo dito, anong klaseng buhay ang babalikan natin? Yun, tama yun. Pag-aalis ka dito sa gawain ng Panginoon, kasi kabataan, ibang isip niya, di ba basag, uuwi sila or ano ba, mag-quit o ano. Di, kaya nagtatanong ako kasi nakikita ko nakikita ko sa mga galawan, sa mga ginagawa, bakit ito, nangihina, dito ganyan. So, kakausapin ko na, Kaya yun ang encouragement. Kaya nung nakaraan nga, dyan sa church po, Pastor, grabe. Umaga pa lang, encourage ako na, bakit wala kayong ginagawa? Di ba? Dapat dito tuwing umaga, dapat alam na natin yung gagawin natin. Meron tayong ginagawa, hindi lang tayo pahiga, patulog-tulog lang, pa-cellphone lang dyan. Dapat meron tayong activity na ginagawa dito sa church. Palagay ko, Lalo na kasi tinawag tayo palagay ko, ng Panginoon Dumark, dito. kinakailangan ako magbasag ng mga cellphone ngayon dito. Palagay ko. Oo. Grabe, Sige, sige. so yun talaga, Pastor. Kaya iba na talaga ang panahon ngayon. Kaya sabi ko nga, ako nga nagsukong ako ng buhay sa Panginoon na hindi naman ako, naranasan ko man na gustong umalis, pero hindi. Kasi nga meron kang inaalagaan, meron kang dinidisciple. So kaya talaga, pag may involvement ka, may ginagawa ka sa Panginoon, hindi ka mag-iisip na umalis, mag-quit, magpatamad-tamad. Kaya tama talaga yung usapin natin dito na kilala mo ba talaga ang Diyos? Yun. So, yun po talaga. Kaya yun ang gusto ko pong i-share po, Pastor, sa umagang ito po. Alam mo, yung sinasabi mo na yan, Dumark, bakit hindi ka nakakaisip na kahit isipin mo lang, hindi mo na iisip yun na umalis? Hindi yung may dinidisciple ka Hindi yun Kundi meron kang malinaw na pagkakilala sa Diyos. Yan ang totoo niyan. Pero kaya ka tatamad-tamad, wala ka pa namang ginagawa, nag-iisip ka ng mag-quit, ang tawag doon ay kamangmangan. Oo. Meron pang tawag dyan sa Tagalog pero masama lang kasi Baka sabihin nyo, nagmumura ako Oo. Mangmang talaga yung taong ganon. Anong ibig sabihin ng mangmang? Walang Diyos. Anong ibig sabihin ng mangmang? Yung sasabing may Diyos, pero hindi naman talaga naglilingkod na totoo sa Diyos. Kasi anumang meron ka, normal ipapahayag mo Oo. Anumang meron ka tinan nyo to, ha? Ipapakita ko na naman sa inyo ito. Alam nyo yung pastor na sabihin ko sa inyo, grabe, iyak na iyak yung pastor. Yung pastor na pinuntahan namin, in profession, engineer siya. Engineer yun. Property nila, malaki rin. 3,000 square meters. Laki ng property nila. Pero makita nyo, nung nakapakinig ng mga messages, meron pa yung lumabas lang ako. Tapos sabi niya, kinausap ako, sabi niya, grabe sa inyo, sabi niya. Grabe. Ang ganda ng nyo, orientation nyo. Kami, sabi niya, ako, wala talaga. Kasi hindi rin siya nag-Bible school. Hindi siya nag-Bible college. Kaya grabe sa inyo. Sabi niyang ganon. Talagang umiyak talaga siya, humahagulgol nung last night. Tapos nung pati yung mga miyembro niya, talagang grabe. So grabing pasasalamat nila. Sabi nga namin talagang parang may bumama na banal na espiritu talaga. Ganon sila magtumanggap ng salita ng Diyos. Ganon. Pero dito sa atin, wala nang ganon tinan nyo to.
Kaya dapat talaga kayo, at least ito si Brother Rolly, nakikipagpatayan talaga ito. Oo. Kahit ako rin sasapukin ko talaga yung miyembro ng pamilya ko na hindi marunong makinig at sumunod. Sinabi ko yan kay Negong noon. Sabi ko, Negong, umayos ka kasi pipilayin kita kaysa pilayin ka ng sanlibutan. Oo. Kaya kayo mga nandito rin, umayos kayo. Basagin ko yung mga cellphone ninyo. Oo. Kaya ngayong araw na to, wala mo nang pupunta sa area na magsi-cellphone. May dalang cellphone. Lahat kayo. Ang ano lang na mag-cellphone dito si Braigar tsaka si Mishak, leader. The rest, pupunta ng area, no cellphone muna. Kaya pagkatapos nito, lahat ng cellphone nyo, lagay nyo dito. Tinan nyo dito. Buksan nyo yung mga Bibles ninyo, mga kapatid. Sa Psalms 127. Psalms 127. Makinig po tayo lahat. Lalo na kayong mga tatay na wala kayong physical involvement. Tingnan nyo, nakakalungkot. Wala kayong physical involvement. Tatay, lahat. Ang sinasabi ko ay para sa tatay, para sa mga nanay na nakikinig ngayong umaga, para sa mga kabataan. Tingnan nyo, kung totoong may kilala kayo na Diyos, nasaan yung physical involvement ninyo? Pangalawa, nasaan yung financial involvement ninyo? Diba? Tingnan nyo dito, kahit balibalik ta rin nyo to, kahit sabi nyo may trabaho kayo, pero ano sabi ng Bible dito? Basahin natin lahat. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Okay, dyan lang muna tayo. Nakikita nyo dito, maliban. The word except, it means to exclude, to leave, to apart from. It means outside. Tinan nyo to, makinig kayo. Kayo matutulog. Huwag kayong pahikab-hikab. Pahingan nyo to. Outside God or outside God's will, anong kwentang ginagawa natin? Sige nga. Anong halagang ginagawa natin labas sa kalooban ng Diyos? Sige nga. Ano bang kwenta? Kahit trabaho ka ng trabaho, kung wala kang physical involvement, wala kang financial involvement, wala kang involvement sa Panginoon, para saan? Sabi nga ng Biblia dito, it is vain for you to rise up early. Gising ka ng umaga, maagang maaga. Punta ka ng trabaho. Ang aga-aga mo punta ng trabaho. Puro ka trabaho. Pero ang tanong ko, anong involvement ninyo sa gawain ng Diyos? Anong involvement ninyo? So saan mapupunta yung pagpapagal ninyo? Sabi niya, outside God, sabi ng Biblia, they labor in vain that build it. Kaya ngayon, itong ano ko sa inyo, simple lang. Meron ba talaga kayong tinanggap na Jesus Christ, Jesu Cristo, bilang Panginoon at sarili niyong tagapagligtas? Meron ba talaga kayong tinanggap? Kasi linaw-linaw dito sa Matthew 7:21, uulitin ko na naman ito. Sabi niya dito, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven,
But he that doeth the will of my Father which is in heaven. O, tinan nyo to? Anong sabi niya? Not everyone, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. But he that doeth, malinaw ito, yung gumagawa. Anong ginagawa? Will of the Father. Will of the Father. Sino dapat yung gumagawa sa kalooban ng Diyos? E di yung tumanggap kay Kristo. Pero ang tanong ko ngayon, bakit hindi kayo gumagawa sa kalooban ng Diyos? Yun ang tanong ko ngayon. At balang araw, marami din magsasabi ng ganito. Ano sabi ng Bible dito? Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? Anong sabi nila? Sabi ng Bible, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye therefore, or ye that work iniquity. Sino yung sinabihan ng Diyos? Yung mga nagsasabi din na, ay may Panginoon din kami. Nagpapalayas din kami ng mga demonyo. Pero anong sabi ng Diyos sa kanila? Kayo mga lapastangan. Mga sinungaling, mga lahat na. Anong sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Ang tanong ko, yung bang mga anak nyo, may kilala ba talaga na Diyos? Kilala ba kaya sila ng Diyos? Kasi ang linaw to, puntan natin yung John chapter 10. Lahat buklat kayo. Pati kayo mga nandun dyan sa Facebook. Buklat tayo. Tinan nyo to. Ang linaw to eh. Sa akin, malinaw to eh. Hindi ko lang alam sa inyo. Ano sabi niya? Sa 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Malinaw to. Ano sabi niya? Ang aking mga tupa ay nakikinig sa akin tinig. Kilala ko sila. Sumusunod sila. Di ba? Linaw yan, di ba? Linaw yan. I-check nyo na maigi. Kayong mga hindi nag-i-involve, saan kayo sa dalawang grupong ito? Di ba? Nagsasabi din kayo, di ba, na, kasi, tinanggap ko rin ang Panginoon. May Panginoon din ako. Tumatawag pa nga ako sa Panginoon, Lord, Lord. Ingat ka. Baka ikaw itong Matthew chapter 7 verse number 21. Baka ikaw ito. Di ba? Pag tinanong yung mga anak ninyo, may Panginoon ka ba? Meron din yung Lord. Meron yung Lord. Pero, ang itong malungkot pagka Diyos ang nagsalita sa kanila. Anong sabi ng Diyos sa kanila? I never knew you. Pasensya ka na, hindi kita kilala. Ano sabi ng Diyos? Depart from me, ye that worketh iniquity. Lumayo ka sa akin. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Kilala ko kayo. Sabi ng Panginoon. Kilala ko kayo na hindi ko kayo kilala. Nakuha niyo ba yun? Yun ang malpit dyan. Pero yung totoong anak ng Diyos, ano sabi niya? Ayan, ang linaw. Nakikinig sa akin tinig. Kilala ko sila. Yun ang maganda dito. Di ba? At sumusunod sila. Ang tanong ko, hindi ko tinatanong kung may trabaho kayo. Hindi ko tinatanong. At alam nyo rin yan.
kung sino nagbigay ng trabaho nyo. Pero ang tanong ko sa inyo, bakit hindi kayo makapag-inform? Oh, di ba? Bakit? Oh, yun ang tanong ko dyan. Samantalang ang totoong nag-i-involve, totoong may Diyos na ipinahayag sa bibig, kung yan ay mula sa puso, meron kayong susundin. Meron kayong totoong Panginoon. At kung merong totoong Panginoon ka, kilala ka ni Kristo. At pagkakilala ka ni Kristo, mga kapatid, susundin mo rin siya. Bakit? Kasi magkakilala kayo eh. Di ba? I hope nagkakaunawaan tayo ngayong umaga. Oo. Malinaw yung sinasabi natin. So that, sabi ng Bible dito, pag outside ka sa Diyos, except the Lord, build the house. Narinig niyo ba ito, mga magulang? Mga tatay? Pag in-exclude mo, or apart from God, or outside God's will, para saan yung gagawin natin? Di ba? Para saan? Trabaho ka ng trabaho. Hindi ka naman nagsisimba, hindi ka naman nakikinig ng salita ng Diyos. Trabaho ka ng trabaho. Wala ka namang involvement. Para saan? Kahit man lang financial involvement, wala ka man lang. Pero maganda kasi yung may financial involvement ka, meron ka pang at the same time physical involvement. Iba yun eh. Iba yung ganon. At makinig kayo mga kapatid, lahat ng bagay dito sa mundong ito, tandaan nyo na maigi, may dulo lahat yan, may katapusan lahat yan, may hangganan lahat yan. May hangganan lahat. At lahat tayo haharap sa Diyos. Harap tayo. Ayaw sa gusto nyo, haharap tayo sa Panginoon. Ngayon, anong ihaharap natin ngayon sa Diyos? Ang masaklap pa nga dito, pag humarap ka sa white throne judgment sa Panginoon. Anong ibig sabihin yan? Unsaved ka, sa impyerno ka. Ngayon, ulitin ko na naman. Saan tayo sa dalawang ito, mga kapatid? Di ba? Napakasaklap ito. Pagsasabihan ka ng Panginoon na, I never knew you. Hindi kita kilala. Di ba? Kung meron mang pinakamasaklap na buhay, yan. Sasabihan ka ng Diyos, di kita kilala. Depart from me. I never knew you. Ye that worketh iniquity, depart from me. Samantalang kaganda-ganda to. Sinabi ng Panginoon, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. Alam nyo, maraming nakakalam sa inyo itong mga verses na ito. Pero ang magandang hanapin natin, yung implication sa buhay natin. Di ba? Ang dami sa inyo dito. Nabasa ko na yan, pastor. Oo, okay, nabasa mo to. Pero anong implikasyon sa buhay mo? Anong meaning sa buhay mo? Anong application sa buhay mo? Sige nga. Totoo ka bang kilala ng Diyos? Totoo bang nakikinig ka sa tinig ng Diyos, sa salita ng Diyos? Totoo bang sumusunod ka sa Kanya? Samantalang kung totoong anak ka ng Diyos, anong binigay sa iyo ng Diyos? Ayon sa talata. Sige nga, basahin nyo nga. Kung totoong anak ka ng Diyos, anong ibinigay sa iyo mula sa talata? Di ba? Anong sabi ng Diyos? And I give unto them
eternal life. Ano pa? And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Sige nga. O, maliwanag ba yan? My Father which gave them me. O, akalain mo yan? Yun yung ibinigay, tayo ang ibinigay ng Ama sa kamay ni Kristo. At sa kamay ng Diyos. Anong ibinigay? Anong puhunan natin para makinig sa tinig ng Diyos? Anong puhunan natin para i-follow natin ang Diyos? Sundan natin ang Diyos. Sundin natin ang Diyos. Anong pundasyon natin? E di yung ibinigay ng Diyos sa atin. Ano yung ibinigay ng Diyos sa atin? O, dito, nakikinig ba kayo? Anong binigay ng Diyos sa inyo? May tinanggap ba kayo? Ano yung tinanggap? O, para kayo mga o kayo dyan sa Facebook, meron ba talaga kayong totoong tinanggap? O, yun yung puhunan natin para makinig sa tinig ng Diyos. Yun yung puhunan natin para tayo ay sumunod sa Diyos. Yun yung puhunan natin para mag-involve. Ano yun? Yung ibinigay ng Diyos sa atin. Ano ibinigay niya? Ano ibinigay niya? Alam niyo ba kung ibig sabihin ng eternal life? That's the life of the Lord Jesus Christ. My goodness. Oh. Sapat na ba yun para tayo mag-involve? Oh, ngayon, ang tanong ko, ba't hindi nag-i-involve? Kasi yung nag-i-involve, yung pinagbigyan ng Diyos ng eternal life, sila yung nakikinig. Sabi ng Diyos, they hear my voice. They follow me. And I know them. Biro mo, kilala ka ng Diyos na may buhay na walang hanggang ka. Pero yung iba naman, kilala sila ng Diyos na hindi nila kilala ang Diyos. Oh. Ngayon, mga kapatid, saan kayo doon? Oh, kahit anong saya nyo sa sanlibutan, kahit saan kayo pumunta, mag-outing kayo doon, mamasyal kayo doon, saan man kayo pumunta. Hindi ko sinasabing kasalanan yon. Mamasyal, mag-outing, kung saan-saan. Hindi ko sinasabing kasalanan yon. Oh, wala namang, baka ma-offend kayo sa akin, baka ma-misinterpret nyo. Hindi ko sinasabing kasalanan na ano yon, yung ka, punta ka ng resort, ano yon? Maligo ka sa dagat, maligo ka sa kung saan-saan, sa balon, sa planggana. O, hindi ko po sinasabing kasalanan yon. Mamasyal kung hindi ko sinasabing kasalanan yon. Pero ang hinahanap ko sa inyo, nahahanapin din ng Diyos sa iyo, sa atin, yung involvement natin. Oo. Mas ipinagpapalit nyo pa yung pananambahan nyo. O, di ba? Nako, lahat yan may katapusan. Oo. Ngayon, ang sobrang nakakatakot, pagsabihan kayo ng Diyos na I never knew you. Oh. Depart from me, ye that worketh iniquity. I never knew you. Yun ang nakakatakot. Pero napakasarap pakinggan na ano sabi ng Diyos. I hear, my sheep hear my voice. And I know them. And they follow me. Yun ang napakaganda. Oh, masarap yan pakinggan. Oh, katulad yan. Devotion Sabado. Nandyan na yung devotion. Sa village. Tamad pang pumunta. Sige. Oh, kayo rin ang makakapagsabi niyan. May Diyos ba talaga kayo? Oh, iiwanan ko na tanong sa inyo dyan. Ngayong umaga, totoo bang may Diyos kayo? Oh, ngayon kung meron, gaano nyo kakilala ang Diyos? Oh, gaano nyo kakilala? Oh, samantalang ang sarap. Ako, totoo, may papaliwanag ko talaga na malinaw na
meron akong tinanggap na buhay na walang hanggan. At nag-i-enjoy ako sa buhay na walang hanggan na tinanggap ko sa Panginoon. Because I'm serving my Savior Jesus Christ. I'm serving Him. Okay, dyan lang muna tayo. Kasi yung iba naiinip na. Hindi na, walang ibang naisa sa isip, yung tagal naman matapos to. May pasok pa ako, tinan mo yan. Kahit pumasok ka, kung hindi ka punong-puno ng salita ng Diyos, larin yan. Hindi mo rin ma-enjoy. Trabaho may dulo, pero yung paglilingkod mo sa Panginoon, walang dulo yun. Walang hanggan yun. Okay, sige, dyan lang muna tayo mga kapatid. I hope na blessed tayo ngayong umaga. Kaya ngayon, yan ang mga tanong ninyo sa sarili nyo. Kilala ko ba talaga ang Diyos? Yan. Kung kilala mo, nasaan yung physical involvement ko? Pangalawa, nasaan yung financial involvement ko? Di ba? Nasaan? Nasaan yung soul winning involvement ko? Nasaan yung discipleship involvement ko? Nasaan? Yun, ang hanapin yung sarili nyo. Kung totoong may kilala kayo na Diyos, totoong may tinanggap kayo na Diyos. Wag lang sa bibig. Sabi nga natin, maraming may Diyos sa nguso, pero wala sa puso. Okay, sige, tuloy-tuloy na tayo. Thank you so much ulit sa umagang ito na tayo nagsama-sama. Family time with God. At mamaya, ngayon, Sabado ngayon, mag-involve sa area. Mag-involve sa area. Sabi ko sa inyo, kaya nating abutin yung 100 na bisita. Kaya yan. Mag-involve tayo. Eto, pakinggan nyo to, ha? Alam nyo, sila Brother Marlon, ilan ang bisita na nila nung linggo? 24, kinikwento niya. Wala pa siyang full-time. Di ba? Dito, daming full-time mo. Pero ilan ang bisita nyo nung linggo? Di ba? Ay, nako. Okay. So, dyan lang muna tayo. So, mamaya, may discipleship service tayo. So, mag-usap-usap tayo mamaya. At bukas, ikukwento ko sa inyo yung pinuntahan ko. At super blessed, mga kapatid. Ako, hindi lang sila na-bless, ako na-bless din ako. Talagang, wala nang tatalo talaga sa totoong naglilingkod sa Diyos. Walang tatalo. Ako, hindi ko kayang ipagpalit to. Walang kapalit sa mundong ito. Okay, tayo manalangin. Hilingin natin si Brother Rolly. Brother Rolly, makasama mo sa panalangin. Okay, tayo sandaling manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa panibagong buhay at pinag-alaga mo po sa amin sa buong magdama. At salamat din po, Lord, sa natapos po namin family devotion. Pagpalain mo po ang patuloy mo pong ginagamit ang aming pastor, ganun din po si Sir Domar at sa Edgar. Sila ng wisdom at good health po palagi, pati po ang kanilang mga pamilya. At ganun din po, Lord, pagpalain mo po ang bawat isa. Lord, sa aming pag-iwalay, ingatan mo po ang mga papuntang trabaho, ilay mo po sila sa mga disigas at kapamakan. Lord, salamat po ulit. I love you so much. Patawad sa mga pagkukulang, pagkasalang nagawa. Sa pandalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Alright, so thank you sa mga taga-village. Thank you so much nandito sa Facebook. Thank you sa inyo. Hindi ko na kayo maisa-isa. At magsama-sama tayo ngayon, mamayang gabi at bukas. Hapon. Bukas,
ay sabihin ko sa inyo, kaya natin magkaroon ng 100 na bisita every Sunday. Mag-involve lang tayo. Kaya yan, kaya yan. Huwag tayong tamad, mga kapatid. Maniwala kayo. Papatayin tayo ng katamaran natin. So, thank you. Love you all. And God bless us all. Okay, thank you, Brother Jerry. Thank you.